Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang unti-unting nawawala ang dating sigla? Yung tipong kahit gustuin mo mang bumalik ang dating lakas at kumpiyansa sa ilang aspeto ng iyong buhay lalo na pagdating sa inyong pagkalalaki parang may humaharang. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking bagay minsan, kahit ang simpleng paglakad o paggawa ng pang-araw-araw na gawain ay nagiging mabigat na. Ang totoo, maraming kalalakihan ang nakararanas nito habang tumatanda, lalo na kapag sumasampa na sa edad 20. May isang masakit na realidad na kinakaharap na kung minsan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala sa sarili at kalungkutan. Pero mayroong isang sikreto, isang simpleng paraan na maaaring matagpuan mismo sa ating mga kusina sa mga pagkaing likas at madaling hanapin. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating katawan at kung paano natin ito matutulungan na natural na gumaling at bumalik sa dating sigla. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 simpleng prutas na makakatulong maglinis ng ating mga ugat, lalo na doon sa maselang bahagi na minsan ay sanhi ng pagbaba ng ating kumpiyansa at magpabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan. Hindi lang ito para sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong mental at emosyonal na kagalingan. At tandaan, manatili hanggang dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat mo at magbibigay ng bagong pag-asa sa inyong buhay. Minsan, ang kasagutan sa ating mga problema sa kalusugan ay nasa mga pagkain na kasanayan na nating kainin na minsan ay hindi natin napapansin ang kanilang taglay na bisa. Ang ating mga ugat, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay parang mga tubo na kailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang masiguro ang maayos na daloy ng dugo. Kapag bumababa ang daloy ng dugo, lalo na sa mga maliliit na ugat sa maselang bahagi ng ating katawan, doon nagsisimula ang problema. Pero huwag magalala, mayroong mga natural na paraan upang matulungan ang ating katawan na gawin ang trabahong ito. Kaya simulan na natin sa ating unang kamangha-manghang prutas na makakatulong sa ating hangarin na ibalik ang sigla at lakas, ang pakwan. Alam kong paborito ito ng marami sa atin, lalo na tuwing tag-init. Iwaran ng Pero alam niyo ba na ang simpleng pakwan ay hindi lang pampalamig, kundi isa ring powerhouse para sa kalusugan ng ating mga ugat? Ang lihim nito ay nasa isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag kinain natin ang pakwan, ang L-citrulline na ito ay nagiging L-arginine sa ating katawan at pagkatapos ay nagiging nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang isang natural na relaxant para sa ating mga ugat. Ito ang dahilan kung bakit lumuluwag ang ating mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya at mas mabilis. Isipin ninyo, kung may baradong tubo sa bahay, kapag lumuwag ito, mas mabilis ang agos ng tubig, hindi ba? Ganoon din sa ating mga ugat. Kaya ang pagkain ng pakwan ay nakakatulong hindi lang sa pangkalahatang daloy ng dugo sa buong katawan, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng sirkulasyon sa mga partikular na bahagi na kailangan ng mas mahusay na daloy ng dugo tulad ng maselang bahagi ng lalaki. Bukod pa rito, ang pakwan ay mayaman din sa antioxidants tulad ng lycopene na tumutulong protektahan ang ating mga ugat mula sa pinsala at pamamaga na siyang sanhi ng pagtigas at pagbabara ng mga ito. Kaya kung nais mong mapanatili ang iyong mga ugat na malambot at malayang dumadaloy, ang pakwan ay isang napakagandang karagdagan sa iyong dieta. Paano mo ito kakainin? Maaari mo itong kainin ng sariwa, hiwain at kainin bilang merinda o gawin juice. Ang mahalaga ay regular mo itong isama sa iyong pang-araw-araw na kainan. Halimbawa, si Lolo Ben, 75 taong gulang, ay nagsimulang kumain ng isang tasang pakwan araw-araw pagkatapos ng tanghalian. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago hindi lang sa kanyang sigla, kundi pati na rin sa kanyang pangkalahatang pakiramdam. Naging mas magaan ang kanyang katawan at nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya sa buong araw. Ang simpleng pagdaragdag ng pakwan ay nakatulong sa kanya na maramdaman muli ang kanyang kabataan. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan, dumako naman tayo sa ating pangalawang grupo ng prutas na tunay na makakatulong sa ating misyon, ang mga berries.
Sa Pilipinas, hindi man kasing dami ng ibang bansa ang ating klase ng berries, pero mayroon tayong mga lokal na bersyon o kaya ay madali nang makakita ng imported tulad ng strawberry at blueberry sa mga supermarket. Ang mga berries ay parang mga maliliit na kayamanan na puno ng antioxidants, partikular ng flavonoids at anthocyanins. Bakit mahalaga ang mga ito? Ang mga ugat natin ay madaling masira ng mga free radicals na para mga kalawang na sumisira sa ating mga selula. Kapag nasira ang ating mga ugat, lumalabas ang pamamaga at dito nagsisimula ang pagbabara. Ang antioxidants sa berries ay nagsisilbing panangga, pinoprotektahan ang ating mga ugat mula sa pinsala at pinipigilan ang pamamaga. Isipin niyo na lang ang mga ito bilang mga sundalo na nagbabantay sa kalusugan ng inyong mga ugat. Kapag malusog ang mga ugat, mas malaya ang daloy ng dugo at mas nagiging epektibo ang sirkulasyon sa lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang masilang bahagi ng lalaki. Bukod pa sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, ang pagkain ng berries ay nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng puso at utak na mahalaga para sa atin habang tayo ay tumatanda. Paano mo ito idadagdag sa iyong dieta? Maari kang maglagay ng berry sa iyong oatmeal sa umaga, ihalo sa yogurt, o kainin ng sariwa bilang isang masarap at malusog na merienda. Kahit ang paggawa ng smoothie na may berries ay isang mahusay na paraan upang makuha ang kanilang mga benepisyo. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo upang tuloy-tuloy ang proteksyon at paglilinis ng iyong mga ugat. Huwag kang mag-atubiling. Subukan ang mga ito kahit nasa simula ay hindi ka pa sanay. Ang bawat maliit na pagbabago ay malaking tulong sa iyong pangkalahatang kalusugan at sigla. Ngayon na napag-uusapan na natin ang pakwan at ang mga berries na dalawang napakabisang prutas para sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at kalusugan ng ugat, dumako naman tayo sa isa pang prutas na may matinding bisa para sa ating kalusugan. Ito ay ang granada. Alam kong hindi ito kasing popular o kasing dali hanapin sa Pilipinas tulad ng pakwan o saging. Pero kung makakita ka nito, huwag mo itong palampasin. Ang granada ay isa sa mga pinakamakapangyarihang antioxidant na prutas na kilala. Ang taglay nitong polyphenols ay hindi lang basta nagpoprotekta sa ating mga selula mula sa pinsala, kundi nakakatulong din sa pagtaas ng produksyon ng nitric oxide sa ating katawan. Naalala niyo ba ang nitric oxide na pinag-usapan natin sa pakwan? Ito ang susi sa pagre-relax ng ating mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang granada ay talagang isang kampiyon pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at mga ugat. Pinipigilan nito ang pagbuo ng plaque sa ating mga arterya, na siyang sanhi ng pagbabara at pagtigas ng mga ugat. Isipin mo na lang na ang granada ay parang isang sweeper na naglilinis ng loob ng iyong mga ugat. Tinitiyak na ang dugo ay dumadaloy ng walang sagabal. Kapag maayos ang daloy ng dugo, lalo na sa mga maliliit na ugat, nagiging mas matibay at mas elastiko ang mga ito. Ang epekto nito sa mas elang bahagi ng lalaki ay napakahalaga dahil ang pagiging matigas at malusog ng mga ugat doon ay direktang may kinalaman sa kakayahang maging masigla at matatag. Paano mo ito isasama sa iyong dieta? Maaari mong kainin ang buto nito ng direkta, ihalo sa salad o gawing juice. Kung mahirap hanapin ang sariwang granada, mayroon ding mga purog na katas ng granada na mabibili sa mga health stores. Mahalagang tiyakin na walang idinagdag na asukal ang mga juice upang makuha ang buong benepisyo nito. Ang pag-inom ng isang baso ng katas ng granada araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa loob ng ilang linggo. Ang susunod naman na prutas na ating tatalakayin ay ang mga prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng dalandan, kalamansi, at suka. Alam na nating lahat na ang vitamin C ay mahalaga para sa ating immune system. Pero alam nyo ba na ito ay napakahalaga rin para sa kalusugan ng ating mga ugat? Ang vitamin C ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa ating mga ugat.
Isipin mo ang collagen bilang mga bricks at mortar na nagpapatibag sa ating mga blood vessels. Kung walang sapat na vitamin C, nagiging marupok at mahina ang ating mga ugat na madaling masira o magbara. Bukod pa rito, ang vitamin C ay isa ring malakas na antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress na parehong nagdudulot ng pinsala sa ating mga ugat. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga ugat at pagbabawas ng pamamaga, mas magiging maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan, kasama na ang maselang bahagi ng lalaki. Ang mga prutas na ito ay madaling hanapin at abot kaya sa Pilipinas. Ang dalandang halimbawa ay sagana sa ating bansa at napakasarap kainin. Maaari kang uminom ng sariwang katas ng dalandan o kalamansi araw-araw. Kung mahilig ka sa suha, kainin mo ito ng regular. Ang mahalaga ay makakuha ka ng sapat na vitamin C sa iyong dieta upang mapanatili ang iyong mga ugat na matibay at malusog. Ang mga ito ay hindi lang nakakatulong sa sirkulasyon, kundi pati na rin sa pangkalahatang sigla at resistensya ng ating katawan laban sa sakit. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan, berries, granada at mga prutas na mayaman sa vitamin C, dumako naman tayo sa huling prutas na ating katalakayin na madalas natin makita sa hapagkainan. Ngunit hindi natin alam ang buong potensyal nito. At ngayon, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay sa mga kamangamahang prutas na ito at sasagutin natin ang isa pang malaking katanungan na nasa isip ng marami. Ang huling prutas sa ating listahan ay ang saging o ang simpleng saging na nakasanayan na nating kainin bilang merienda o panghimagas. Marami sa atin ang kumakain nito para sa enerhiya, pero alam nyo ba na ito ay isang malaking tulong din sa kalusugan ng ating mga ugat at sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na para sa mga nasa edad 70 pataas. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mahalagang mineral na gumaganap ng malaking papel sa pagpapanatili ng balanse ng fluid at electrolytes sa ating katawan. Bakit ito mahalaga para sa daloy ng dugo? Ang potassium ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Kapag mataas ang blood pressure, nahihirapan ang puso na magbomba ng dugo at mas nagiging mahina ang daloy nito, lalo na sa mga maliliit na ugat. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na blood pressure, mas nagiging madali para sa dugo na dumaloy ng maayos sa lahat ng bahagi ng katawan kasama na ang maselang bahagi ng lalaki. Bukod pa rito, ang saging ay naglalaman din ng magnesium, isa pang mineral na mahalaga para sa relaxation ng kalamnan at function ng nerve. Ang maayos na function ng kalamnan at nerve ay mahalaga para sa healthy vascular function na nangangahulugan ng mas maayos na daloy ng dugo. Isipin ninyo, kung ang inyong mga ugat ay laging tensyonado o may problema, mas mahirap para sa dugo na dumaloy. Ang magnesium sa saging ay nakakatulong na panatilihing relaxed ang mga ito. Bukod pa sa mga benepisyong ito, ang saging ay nagbibigay din ng natural na enerhiya na nakakatulong sa pangkalahatang sigla at tibay ng katawan. Madali itong kainin, madaling dalhin at abot kaya. Kaya sa susunod na kakain ka ng saging, isipin mo hindi lang ang enerhiyang ibinibigay nito, kundi pati na rin ang pagtulong nito sa paglilinis at pagpapatibay ng iyong mga ugat. Maaari kang kumain ng isang saging araw-araw o kaya'y ihalo sa iyong favorite na smoothie. Si Mang Tonyo na 72 taong gulang ay nagsimulang kumain ng saging tuwing umaga at napansin niya na bukod sa mas maraming enerhiya, naging mas maayos din ang kanyang pagtulog at pakiramdam niya ay mas malakas siya sa pang-araw-araw na gawain. Ang simpleng saging ay talagang nakatulong sa kanya na maramdaman muli ang kanyang kabataan. Kaya nga, napakalaki ng naitutulong ng pakwan sa pagpapalakas ng ating daloy ng dugo dahil sa L-citrulline nito na nagpapaluwag sa ating mga ugat. Ang mga berries naman na mayaman sa antioxidants ay nagsisilbing panangga laban sa pinsala at pamamaga sa ating mga ugat. Tinitiyak na mananatili silang malusog. Huwag din nating kalimutan ang granada na talagang kakampi natin sa pagpapanatili ng malinis at malayang daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng plaque at pagpapataas ng nitric oxide.
Ang mga prutas na may vitamin C tulad ng dalandan, kalamansi at suha ay nagpapatibay sa ating mga ugat, ginagawa silang matibay at elastiko, habang ang saging naman ay nakakatulton sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagbibigay ng enerhiya na parehong mahalaga para sa maayos na sirkulasyon. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Ang pagdaragdag ng mga simpleng prutas na ito sa ating pang-araw-araw na kainan ay isang maliit na hakbang, ngunit napakalaking tulong para maibalik ang dating sigla at tiwala sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa kung paano mo maramdaman ang iyong sarili sa pribadong sandali, kundi pati na rin sa pangkalahatang pakiramdam ng pagiging malakas, malusog, at may kontrol sa iyong katawan. Ang pagkakaroon ng maayos na daloy ng dugo ay susi sa isang mas masigla at mas produktibong buhay. Maraming lalaki ang nag-iisip na bahagi na lang ito ng pagtanda na wala nang magagawa. Pero ang totoo, mayroon. At ang mga prutas na ito ay nagbibigay ng pag-asa. Ang totoong sorpresang ibinabala ko sa inyo kanina ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa mas elang bahagi, kundi sa pangkalahatang pagbabago ng inyong pakiramdam, ng inyong kumpiyansa at ng inyong pananaw sa buhay. Ang pagkain ng mga prutas na ito ay hindi lang nagbibigay ng benepisyo sa pisikal na aspeto, kundi nagpapalakas din ng inyong mental at emosyonal na kalusugan. Kapag mas malusog ka, mas masaya ka, mas may gana kang makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, mas may lakas kang gawin ang mga bagay na kinagigiliwan mo at mas nagiging positibo ang pananaw mo sa buhay. Ang mga simpleng prutas na ito ay susi sa isang mas masaya, mas malusog at mas makabuluhang pamumuhay, hindi lang para sa inyo, kundi para sa buong pamilya ninyo na makikinabang sa inyong bagong sigla. Ang sorpresa ay ang katotohanang ang solusyon ay napakasimple, natural at abot kaya at kayang gawin ng sinuman na may sapat na kaalaman at determinasyon. Walang kailangan na komplikadong gamot o mamahaling procedure, kundi ang paggamit lang ng kapangyarihan ng kalikasan. Napakagusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong mga paboritong pruta sa listahan na ito? O baka may iba pa kayong naiisip na nakatulong sa inyo para sa inyong daloy ng dugo at pangkalatang sigla? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba dahil ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon at gabay para sa iba. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay nakakatulong sa mas marami. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video ito, sana ay bigyan ninyo kami ng thumbs up. Malaking tulong ito para mas marami pa ang makakita ng impormasyong ito at matuto tungkol sa natural na paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pa makabuluhang tips at payo para sa inyong kalusugan at kapakanan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Patuloy kaming mabibigay ng mga impormasyon na makakatulong sa inyo na mamuhay na mas masigla at masaya. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang sigla at saya sa puso, ang lakas na gawin ang mga bagay na gusto mo at ang kumpiyansa na harapin ang bawat araw. Mabuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng inyong buhay. Patuloy tayong lumaban at mamuhay ng may sigla. Ingat po kayo palagi at hanggang sa muli nating pagtuturo sa Andwa.